Magandang araw! Nandito na po tayo ngayon sa part 2 ng project natin. Kung maalala nyo yung discussion natin, essentially ang paggawa po ng isang building, in particular ng isang bahay, ay divided into two general portions or parts or kung ano man ang gusto mong itawag. No? Yung first part, I'd be making use of the word part, ay itong designing part. At itong second part ay itong constructing part. So, andito na nga po tayo sa constructing part. Kasama po dito sa constructing part ang pagsasecure ng building permit. Pero hindi siya ganun ka-simple. Marami pa tayong dadaanan para bago tayo pumunta dito sa Office of the Building Official at makapag-secure ng actual building permit. For one, dahil po ang site natin ay located dito sa isang subdivision, pupuntahan po muna natin itong administration ng subdivision para makapag-secure ng permit mula sa kanila. And then dito naman sa Pilipinas, itong mga subdivisions ay sakop ng mga barangays. So after nating makuha itong approval or certificate from the subdivision administration, pupuntahan natin ang barangay hall para naman makuha rin ang kanilang approval or certificate. And then, kapag nakuha na natin yung dalawa na yon, saka pa lang po tayo makakapunta sa City Hall or sa munisipyo, depende doon sa lugar, no? In this case, sa City Hall, sa San Pedro City Hall, para makapagsimula, okay, tayo na mag-secure ng building permit. Pero even that, mabusisi pa, no? Kasi ang unang pupuntahan ay itong zoning office para makapag-secure ng locational clearance. Kakailanganin natin ito para makapunta sa Bureau of Fire Protection ang ating mga dokumento para makapag-secure naman ng Fire Safety Evaluation Clearance. At kapag meron na tayo noon, saka pa lang makakapunta ang mga documents natin sa actual Office of the Building Official para makapag-secure ng actual building permit. So medyo mabusisi, no? Pero I think, well, it's my first time to have a project here in San Pedro City. I think kagaya rin ng mga other LGUs in the Philippines in light of their compliance with the Ease of Doing Business Act. Isa na lang ang pupuntahan nating opisina at ito nga ay ang Office of the Building Official. I think so. I hope so. And then isahang contact person na lang, okay, isahang office na lang, no? At internal na lang yung pag-distribute nitong ating mga documents papunta sa akmang departamento para makuha nga itong vocational clearance. That's for one. And then fire safety evaluation clearance. That's number 2. And then, para makuha na ultimately itong building permit. So, hopefully, ganoon ang sistema dito sa San Pedro City. We'll find that one out. Knock. Meron na tayong nakuhang certification from the administration of the subdivision. Ayan, certification na inaalaw nila tayo, no, to construct doon sa property. Unfortunately, next week pa raw. So, today is Thursday. By Tuesday pa raw magiging available, no? Yung, well, by Tuesday next week niya, maisusoli sa atin itong mga plano na may tatak na nitong subdivision. So, sige, busy sila. So, let's wait na lang until Tuesday. For now, pupuntahan lang po muna natin itong si Barangay Hall para lang ma-check kung ano ba talaga yung requirements nila. Kakagaling lang po natin sa Barangay Hall. Unfortunately, babalikan daw natin siya next week. So, commencing today, mag-alat daw tayo na 3 to 5 working days para ma-release itong order of payment para ma-secure natin itong barangay clearance para makapunta na tayo, no, dito sa City Hall at makapagsimula sa pagsasecure ng building permit. So, ang kinuha lang naman dito sa Barangay Hall ay isang set ng architectural and engineering plans, bill of materials, signed and sealed din siya, dapat ng architect or civil engineer. And then, of course, itong
certification from the administration of the subdivision. And ayun, ang hihintay na lang natin ay itong order of payment. Ang order of payment ay magre-reflect ng amount na kailangan nating bayaran. Nung tinanong natin around how much, ang sabi sa atin ay around 0.002% of the project construction cost stated in the bill of materials na sinabit natin. Of course, sinabit din natin itong copy ng aking PRC ID card, IAPOA certificate. By the way, ang IAPOA, it stands for Integrated and Accredited Professional Organization of Architects. So kapag arkitekto po ang pipirma sa ating mga documents, requirement po no, na sinasubmit together with the PRC license, itong IAPOA certificate para lang ma-prove na member siya ng United Architects of the Philippines in good standing. Ano pa ba yung kinuha sa akin? Yung PTR, of course, itong professional tax receipt. Hindi naman tayo delinquent, no? Every year, before January, well, on or before January 31, nagbabayad tayo ng professional taxes. 300 pesos lang naman ito maximum. Nationwide, no? At hindi sila pwedeng magtaas ng paniningil sa professional taxes kasi nga nasa batas ito, Local Government Code of the Philippines. So ito ang barangay hall ng San Pedro. Ang cute-cute. Unfortunately, ito yata yung bahay na area eh. So sana naayos na nila itong drainage system at hindi na talaga binabaha. By the way, I forgot to wear my microphone. So sana okay pa rin ang volume ko, no? So that's it for now. Update natin kayo kung anong mangyayari kapag nakuha na natin itong mga plano na natatakan nitong subdivision natin at itong barangay clearance next week. Hopefully within 3 to 5 working days. Ready na po tayo, no? Para magpunta sa City Hall ng San Pedro at makapagsimula ng processing ng building permit. That's it for now. Thank you.